Hi plant people! Good day, welcome back to our YouTube channel. Ayan, so ngayon guys ay 10:22 at hindi ko pa binabalik yung net. And ito, nilipat ko dito yung iba nating mga succulents. So ito yung ating mga Chocomoon stone. So ayan, kung napanood nyo yung mga vlog ko before guys sa mga ganito. Yan, ito yung ating mga Chocomoon stone na pinarami. So, ayan, dumami na sila guys. Yan, nagsimula lang siya dito. Ito yung pinaka mother plant ko. Tapos lagi kong pinupugot. Tapos pinopropagate ko yon. Yan. And nilipat ko dito yung iba nating Chocomoon stone. Ayan. Tapos yung nasa DIY planter natin dati nasa cook litro. Yan. So, yung nasa cook na 1.5 ay nilipat ko na din dito sa ano na to, pot na to. And ayan na sila guys, ang lago na. Tapos yung ano guys, yung isang variegated ko na Hilba or variegated Chocomoon stone din ata yun. Kasi si Hilba at Chocomoon stone ay magkamukha lang naman sila guys. So siguro magkaiba lang yung pinangalan nila pero Chocomoon stone siya. Kasi ito, ayan, variegated siya. Ito yung isa guys, oh. Variegated ito. Dati kasi one stem sila, tapos ginawa ko, kinat ko. So, ang nangyari, yan, nagkahiwalay na sila. Kinat ko kasi yon. Pero dati yun guys, yung malaking yan, dati variegated yan kagaya nito. Pero, nung hindi na siya nainita, nagbago yung kulay niya. Ayan na siya. Bumalik siya sa original. Original, hindi na variegated. So, ito, variegated pa rin. So, yun na lang yung natira kong variegated, guys. So, yung iba kong mga pinropagate sa leaves na sunburn. Ayan, na sunburn kasi dahil nga tinatanggal-tanggal ko na yung net, diba? So, nabigla din siguro sila sa init. So, kapag baby pa kasi, maselan sila sa init. So, ayan. Kaya dapat kapag baby pa ay dapat talaga nasa shaded area lang sila at kung hindi sila sanay sa init, talagang nasa sunburn sila. So, ayan, ito, naparami ko na siya. Ayan, nag-aantay na lang ako na tumangkad pa sila para maikat ulit natin. So, ito, pwede na tayo ditong mag-cut. Kaso lang, hindi ko pa to guys ikakat kasi basa siya kagabi. Yan, medyo basa siya. So, nilagay ko kasi sila dito guys kasi hindi ko nadidilig dun sa gilid. So, ayan, papaulanan ko siya para tumaba lalo. Ayan, kasi tuyong-tuyo kasi to guys nung nandun sa gilid, hindi ko talaga sila madilig. And na-stress talaga sila. Ayan o, diba? Brown na brown yung ating mga Chocomoon stone kasi na-stress yan dun sa gilid. And may propagation tayo ng purple delight dyan o. Ayan. So pati yung ano ko guys o, string of tears na variegated. So yan, parang sa sobrang natuyuan siya, namatay yung ibang stem. So napabayaan ko na talaga. Ayan, yan yung itsura nila dito guys. So napakainit ngayon, grabe. Yan, sobrang init. Hindi ko pa binabalik yung net para masanay sila sa init. Ayan. So, mamaya-maya ibabalik ko na yung net. Mga 12 na siguro. Kasi nag-abante na yung time natin. Ginawa ko na siyang 11. So, dahil 10:23 na. 10:23 na ba? Yan, 10:25 na ngayon. Kanina 22 pa lang. So, 25 na pala. So, ayan. Mga 11 kasi saka ko binabalik yung net dito pero ngayon gagawin na nating 12 para masanay na sila paunti-unti talaga sa init. Ayan, pati yung mga bago nating succulents na na tinanim nakaraan, ayan o, talagang naiinitan na sila, pare-pareho na sila na natatanggap na init. So ayan sila guys, ayan. So, ito din pala guys yung ating Ellen. Nung nilagay ko sila dito sa nauulanan. Yan. Kasi dati guys, diba nilipat natin to dun sa kabilang side. So, dun kasi ay hindi sila nauulanan. So, parang wisik-wisik lang kapag malakas yung ulan at hangin. Pero, binalik ko sila dito kasi sobrang tuyo na nila dito. Doon guys. So, nung binalik ko sila dito guys, ay sobrang bubutsyog na nila at nagpipink-pink na. Ayan no, diba? Ang lalaguna. At ang dami na din nagtubo sa mga kinatan ko before. Ang lalaguna nila. Ito naman na side guys. Yan, gusto ko lang kayo bigyan ng update doon sa ating dito. Yung DIY planter natin na battle. Ayan. So, yung pinakauna kong ginawa, dahil nga kulang yung mga cuttings na kinuhanan ko,
yung mother plant na kinuhanan kong panglagay dito. Dito ko guys kinuha sa pinakauna nating planter. So sadly may mga namatay sa mga pinutulan ko. Ayan nag-dry sila. So kapag medyo matangkad-tangkad na naman yung mga pinagkuhanan natin ng mga Mendozaean, kukuhanan ko ulit sila ng konting cuttings and isisiksi ko dyan sa mga pecan. So, dinilig ko to kahapon. Talagang sinok ko siya kasi, alam nyo guys, natuyo ito kasi hindi ko siya nadilig. So, tuyong-tuyo na talaga siya. Natuyo yung ibang stem niya. So, may baby na yung mga yan Tapos, nakita ko tuyong-tuyo na talaga. As in, tuyong-tuyo na. Nag-dry na. So, ayun. Ayan nagkaroon na ng mga babies. Pero guys, yung iba, tuloy-tuloy yung paglaki ng babies nila. Ayan 'di ba? Yan, lalo yung kakapal guys kapag naalagaan natin to sa dilig. Yan, kanina ay kahapon na naisok ko naman na siya guys. Yan, kaya okay lang yan siya. Siguro sa mga susunod na araw, isusok ko ulit siya sa water. So ito, hinahayaan ko lang ito Ito talaga, hindi ko to sinusok. Kasi dito banda, natutuluan siya guys. As in dito bumabagsak yung water. Kaya nababasa talaga siya. So ito kasi guys, nakalagay to dito banda sa gilid na to. Yan dito. So medyo tago siya. Hindi siya ulan-ulanan. Kaya ang ginawa ko, dito ko na muna siya sinabit. So ayan, ang ganda na nitong ating isang ginawang pot. Yan Ang dami niyang roots na lumalabas sa kanyang sa kanyang mga puno. Ayan, daming roots. So buhay na talaga siya. O diba guys, kapag tumaba yan at lalo pang dumami, pag nagkaroon yan ng mga babies, lalong gaganda to. Yan. Gusto ko nga gumawa pa ng ng ganito guys, kaso lang yung mga Mendozae ko kasi ay nasira ng ulan. Yan. Ni Mendozae kapag hindi sila, kapag na-overwater sila talagang parang nagkakaroon siya ng mga sapot-sapot. Tapos yun, damay-damay na yan. Damay-damay na yung mga leaves ng mga natin, Mendozae. Yung mga magkadidikit, yan. Tapos nakakalbo na sila. Tapos yan, kapag napabayaan mo pati yung stem, namamatay na. So, kaya kapag napansin mo ganun, tanggalin na lang yung leaves, tapos, tanggalin yung may mga sapot-sapot na tapos, itabi sa naiinitan para madry. Kasi kapag napabayaan pa natin yung sa talagang laging nauulanan, tuloy-tuloy na yun guys, namamatay siya. Ganun yung napansin ko sa Mendozae ko. Pero yung nandito natin sa ayan, sa planter natin na yan, ay okay naman yung Mendozae. May mga ganun nang nangyari, nagsapot-sapot yung niya, tas namatay, kaya nakalbo din yung iba. Tapos yung iba naman ay pinagtan talaga natin. Pinagkukuhanan ko ng mga cuttings. Yan yung mga kinuhanan ko kasi ng cuttings nung ginawa natin to. Kasi konti lang naman guys yung Mendozae natin, kaya hindi mahirap din makagawa ng isang ganito kasi kailangan maraming cuttings din yung kukunin natin. Malaki kasi to guys. Yan, hindi na nga siksikan yung pagkagawa ko ng mga butas niya kasi iniisip ko nga yung panglagay natin na cuttings, so kukulangin talaga. Ayan, di ba? Banda na niya guys. Ayan, so dito naman sa ating mga Purple Delight, ito lagi itong nadidisgrasya ng manok. So yung mga update sa mga kinata natin guys, ayan na yung movement niya, ayan na. Ito meron tayong 3 babies, tapos dito banda mayroon din 2 babies. Yan, lumalaki na din yung iba dyan banda. Kaso lang guys, yung iba talaga nakakalbo kagaya nito. Yan, ginagawa kasing ng pusa. Tinatalon-talon na ng pusa. Tapos, kung hindi naman pusa, manok. Ayan ito nakalbo na Ayan. Kasi guys, nakaraan alam nyo, nahuli ko talaga yung manok dito. Ayan ito ang dami. Yan, nahuli ko yung manok na dito banda ayan, kalbo-kalbo yan nandyan. Ayan, nagsisituyuan na lang yung leaves. Kasi alam nyo guys, nagrarat na lang yung leaves na natatanggal kasi ayan nagaganyan na lang yung leaves na natatanggal kasi nga basa itong ating ng tatalunan ng manok kasi laging ang naulan dito. So basa yung ating mga
purple delight tapos biglang tatalunan ng manok din, basa din yung soil mix niya. Ayan, so hindi na dumadami yung mga dahon, no, kasi ganyan na. Laging tinatalunan ng manok. Buti na lang guys, hindi nababali. Yun na lang yung pinagpapasalamat ko, hindi nababali. Natatanggalan lang talaga sila ng leaves. Tapos yung babies ay hindi din natatanggal. So kasi kapag natanggal yung babies guys, sayang. Mahirap palakihin kasi kapag natanggal sa mother plant, matagal lumaki. Ayan, no. Ito hindi ko pa ito pinapalitan ng soil mix. And ang bigat nito, grabe. Ayan, no. Lalo na kapag lumaki na yan guys ng mga baby sa mga pinagkata natin, grabe. Ang lago na naman yan. Ayan yan, mga buhay na yan guys sa mga leaves galing. Ito ito din nakalbo. Tingnan nyo guys. Kasi ito naman, ayan, may mga putol pa. Kasi ito, nalaglag din nung inanuhan ng pusa. Tapos nalaglag ulit to nung tinalunan dito ng manok. Pati ito guys, pati ito, tingnan nyo, di ba Yan, tingnan nyo yung soil. Dati, inayos ko na yan. Tapos may mga propagation ako dyan na leaves na wala na yung iba. Hindi ko na alam kung nasa na. Kasi nakuha ko to na talagang uprooted, na tanggal na talaga sapat. So, binalik ko na lang. Ayan siya. Parang nagiging variegated to guys. Ayan Itong isang tong kinata natin, nagiging variegated siya. Hindi pa masyadong gaano kita yung variegation niya, pero nagiging variegated siya. So, ayan. Doon din banda guys, Ayan, napakainit guys. So, yan lang guys ang ma-share ko sa inyo ngayon. Pinakita ko lang sa inyo. Bilang tayo ng update dito sa ating mga ibang succulents dito sa garden. And pinakita ko din sa inyo yung DIY planter natin. So, ayan. Dito, tingnan nyo guys. Lumalago na ulit yung firestorm ko. Yan, nagiging red na siya nung nilagay ko siya dyan banda. Yan, kasi dito na in or shine na talaga sila dito guys. Ayan. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye-bye!